Ilagak ang pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Alam niyo po mga kapatid, pagdating po sa salita ng ating Panginoon na ituturo po sa atin ngayon, tayo po bilang mga Kristiyano na nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay inaasahan na ang ating pong kaisipan ay hindi na po gaya ng dati. Kasi po kung tayo po ay gaya pa rin ng dati, mukhang wala po yatang transformation na nangyari at wala po yatang pagsisisi na nangyari. Tatandaan niyo po mga kapatid, mailalagat lamang po ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga bagay na pawang panglangit kung ang kanyang kaisipan ay wala na po sa mga bagay, sa mga makalupang bagay. Ngayon po mga kapatid, sinasabi sa Biblia, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip saan po? Sa mga bagay na nangasa itaas. Sa Greek word po mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia na ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, things from above mga kapatid. Yung itaas po na tinutukoy dyan, sa wika po ng Griego, yan po ay napakadali lamang po itindihin mga kapatid. Yan po ay Eno. Ibig sabihin mga kapatid, heaven. Okay? Or heavenly region. Okay? Pag sinabi mga kapatid heaven, ito po yung mga bagay mga kapatid na nandoon kasi yung mga bagay na nasa itaas mga kapatid hindi yan pwede mapunta rito. So doon po itinuturo sa atin ng Biblia na ang isipin natin, ang pagkaisipin natin ay yung mga bagay na nasa itaas. Ano pong sabi? Anong pinagbabawal? Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Alam niyo po, sa atin po bilang mga Kristiyano, hindi po natin maitatanggi na sa ating pong panahon ay napakarami pong bagay na pwede pong kumuha ng ating atensyon. Okay? Sa ating pong panahon, napakarami na pong bagay na kukuha ng atensyon natin. Nandiyan na po ang mall, nandiyan na po ang pasyalan, nandiyan na po mga kapatid kung saan ka pwedeng gumala. Hindi katulad ng unang panahon, wala namang pwedeng magalaan. No? Walang kumukuha ng atensyon natin mga kapatid o ng atensyon ng tao. Hindi ganun kalaki. No? Ang mga pumupukaw o kumukuha sa atensyon po ng tao noon. Subalit sa atin po, napakarami na po mga kapatid, especially yung hilig natin. Okay? Tatandaan niyo po, yung salitang hilig o yung mga kagustuhan po natin, yan po ang kaagaw ng mga bagay na nasa itaas. Kasi kung ang iyong hilig ay wala sa mga bagay pang espiritual, natural na ang iyong hilig ay nandirito sa baba. Nariyan po mga kapatid, narito po ang ilang mga halimbawa. May mga tao po na kung ang iyong hilig ay sports, gaya po mga kapatid ng basketball, may mga tao po na walang panahon sa mga espiritual na bagay, pero pagdating po sa basketball, naroon sila. Nakuha ninyo mga kapatid? Kaya nilang umabsent mga kapatid sa mga bagay na mga pang-espiritual. Ngunit pagdating sa basketball, kahit masakit pang ipin yan, hanggat kaya pa naman mag-dribble, yan po mga kapatid ay maglalaro. So nabibigyan ng solusyon ang mga hilig nila sa lupa. Kuha niyo? May mga tao naman, mga kapatid na wala pong kaisip-isip no, na gumawa sa mga bagay ukol sa itaas. Pero pagdating sa sugalan, kahit maghapon mga kapatid, kahit hanggang gabi, minsan wala pang tulog, nakakakita po ko niyan. Lalo na yung mga nagtutungit mga kapatid. Mula umaga hanggang gabi, hanggang madaling araw mga kapatid, nagtutungit. No? Nakakasaksi po ko niyan. May mga taong hindi kompleto kanilang araw na hindi po sila makapag sugal, makapag inom o makapaglasing. No, hindi ba kompleto ang kanilang araw? Dahil po yan mga kapatid sa hilig po nila. O sa hilig po ng laman. Ngayon po mga kapatid,
Sinasabi ng Biblia, sabi dyan, this verse encourages Christians to focus on spiritual things and avoid earthly desires. So kailangan mga kapatid, yung hilig natin sa mga bagay ukol sa sanlibutan, kailangan po ito mga kapatid ay maiwasan po natin. Kasi nga po mga kapatid, hindi mo magagawang mag-isip ng mga bagay na panglangit kung ang isip mo ay narito sa mga bagay panglupa. Amen. Okay? Magagawa mo namang mag-isip o makapag-isip at gumawa ng mga bagay na panglangit kung ang iyong isip mga kapatid ay inalis mo na dito po mga kapatid sa mga bagay sa lupa. Ngayon po, kapag trinace natin ang isang buong araw natin, madalas tayo po mga kapatid ay ang oras natin ay nasa sanlibutan. Tama po ba mga kapatid? Ngunit kung tayo po ay nasa sanlibutan, ikaw po ay nagtatrabaho, wala pong problema doon. Pero kasi ang kaagaw mga kapatid ng mga bagay na nasa itaas yung sa lupa eh. Paglabas mo mga kapatid sa iyong trabaho, gaano ka kasigurado na babalik ka sa iniutos mga kapatid na ilagak nyo mga bagay na yun, sa mga bagay na panlangit. Kasi may iba po mga kapatid, paglabas ng trabaho, balik ulit sa dati. Ngayon mga kapatid, ini-encourage tayo mga kapatid bilang mga Kristiyano na isipin po, mag-focus, ituon ang mga bagay mga kapatid. Ituon natin ang ating isip sa mga bagay na mga pang-itaas. Sabi dito mga kapatid, focus on God. Christians should focus on things that please God rather than things that please people. Ito po mga kapatid, ito yung pinanggit ko kanina. Tayo daw po mga kapatid ay mag-focus sa mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Pag sinabing please, nakalulugod sa Tagalog. Ang mababaw po na salita ng nakalulugod, nakakapagbigay ng katuwaan, nakakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Dapat isipin natin yung mga bagay na panlangit kasi yun po yung nakakapagpasaya sa ating Panginoon. Ngayon po, ano po ba ang mga bagay na nakakapagpasaya sa Diyos? Ano po ba yung mga bagay? Yung nakaka-please po sa harapan po ng ating Panginoon. Ang dami niya, napag-aralan pa natin yan noong unang mga linggo. Mga kapatid, ano po yun? Igalang mo iyong ama't ina. No? Sumunod ka mga kapatid sa pamunuan. Ano pa po mga kapatid? Gumawa ka ng mabuti. So, napakarami po mga kapatid ang nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Subalit mga kapatid, sa ating pong panahon, marami pong mga mananampalataya ang hindi po nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Dahil ang kanilang hilig o ay nasa lupa. Alam niyo mga kapatid, ikaw man ay malagay sa kalagayan ng Diyos at nag-utos ka sa inyong mga alagad na ilagay ninyo ang inyong isip sa mga bagay na pangitaas at makita mo lang siya mga kapatid na naggagala, makita mo lang siya na nagtutungit, makita mo lang siya mga kapatid na hindi siya sumusunod sa kagustuhan mo, lalo na pag-araw po ng pagsamba, ikaw man ang Diyos mayayamot ka. Tapos, pagka oras ng pagpapala, gusto ng tao. Pero kung ating titingnan, paano tayo pagpapalain ng ating Diyos kung tayo po ay hindi po nakafocus ang ating mga kaisipan sa mga bagay po na nasa itaas. Ngayon po, sumunod. Sabi dyan, rather than things that please people. Ito po, mga kapatid, ang kalaban natin, no? Yung mga bagay na nakapagpapasaya o nakakapagbigay ng kaluguran sa tao, yun ang iniisip po mga kapatid ng maraming mananampalataya sa ating panahon. Kung paano makakasipsip sa amo, kung paano niya mapapabilib ang mga tao sa kanyang kakayanan, kung paano niya may iangat ang kanyang sarili, may ipipresenta ng maayos mga kapatid. Doon po nakatuon ang tao. Kung paano niya mga kapatid i-improve ang sarili niya, na siya po ay mapuri ng mga tao dahil sa kasipagan niya, masipag siya sa maraming bagay, naiahon niya ang kanyang sarili sa kahirapan, ngunit sa harapan po ng ating Panginoon, naging mangmang siya. Dahil siya po
ay nag-focus sa mga bagay na panlupa na nakakapag-please lamang po sa tao. Ngayon po ito po, paano po ba natin mailalagak ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas? Sabi din mga kapatid, una, umiwas po sa kasalanan. Kasi, kung paulit-ulit ka sa iyong pagkakasala, paulit-ulit ka doon sa kasalanan na inihingi mo ng tawad, tapos uulitin mo na naman pagkatapos mong sumamba, paulit-ulit ka doon, hindi ka nakakaalis. Halimbawa sa pamamabae, no? Sa pagsusugal, no? Anumang uri ng kasalanan na hindi mo mabitaw-bitawan, yan po ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka makapag-isip ng mga bagay na nangasa itaas. Hanggat nariyan yan mga kapatid sa ating mga buhay, hindi po tayo makakapag-isip ng mga bagay na nangasa itaas. Sabi dyan, Christians should avoid the sins that they used to commit. Ibig sabihin mga kapatid, tayo daw po mga Kristiyano ay umiwas dapat sa mga kasalanan, yung mga kasalanan dati na natin ginagawa. Alam niyo mga kapatid, yan din yung isang isang bagay na kung saan pag ang isang tao po ay tumalikod sa Diyos, babalikan niya yung dati niyang ginagawa kung saan po siya nanggaling. At yun naman po ay sinasabi ng Biblia na iwasan daw po natin yung mga dati nating kasalanan na mga dati pa natin, no? Upang sa ganon, tayo po ay makapag-isip ng mga bagay na nasa itaas. Sumunod po mga kapatid, fix your relationship with God. Alam nyo, isang challenge ito. Hindi po natin magagawa mga kapatid na mailagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa taas kung ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi po ayos. Okay? Ulitin ko po. Hindi po natin maiisip o magagawang ilagak ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas kung ang relasyon po natin sa Panginoon ay hindi po ayos. At wag kang magtataka at walang nakakapagtaka kung bakit hindi ka lumalago sa pananampalataya, hindi ka lumalago sa espiritual, hindi ka nagagamit sa gawain ng Panginoong Diyos, at hirap na hirap ka sa paggawa ng mabuti, gaya ng nais na mangyari ng ating Panginoon. Dahil ang relasyon po natin sa Panginoon ay hindi po maayos. Nakuha natin? Isang dahilan, bakit nanlalamig? Hindi maayos ang relasyon sa Panginoon. Isang dahilan, bakit hindi makapag-worship? Hindi maayos ang relasyon sa Panginoon. No? Isang dahilan mga kapatid kung bakit ayaw natin o wala tayong ganang magbasa ng salita ng Diyos dahil ang relasyon natin sa Diyos ay hindi po ayos. Isang dahilan bakit hindi po tayo nananalangin o wala tayong ganang manalangin sapagkat ang relasyon natin sa Diyos ay hindi maayos. Pero sa relasyon natin sa ating mga kasintahan, relasyon natin sa ating mga kaibigan, relasyon natin sa ating mga magulang, hindi ko naman sinasabing masama yan, ngunit mas matimbang ang mga relasyong ito kaysa sa relasyon po natin sa ating Panginoon. Na hindi ka mapakali kapag ka ikaw po ay meron kayong tampuhan ng iyong kasintahan o ng iyong asawa. Hindi ka mapakali kapag ka hindi kayo okay ng iyong kaibigan. Buti pa sa mga ganitong bagay, nagwo-worry tayo. Bakit? Kasi mahalaga po sa atin sila. O mahalaga po sila doon sa mga tao na yun. Ngunit mga kapatid, alin nga ba ang lalong mahalaga? Aayusin mo kasi ang isang bagay na sira kapag alam mo ang halaga. Inuulit ko po. Magagawa mo lang ayusin ang isang bagay na sira kung alam mo ang halaga. Okay? Sa mga nakaranas dito na nagkahiwalay sa isang relasyon, hindi mo ba mga kapatid, pag mahal na mahal mo ang tao, gagawan mo ng paraan? Kahit gaano kalayo yan mga kapatid, pupuntahan mo yan para i-fix ang iyong relasyon sa kanya. Nakuha niya mga kapatid. Sa ganung bagay, nag-iisip lang tayo mga kapatid. Pinakikita lamang po natin sa ating Panginoon na pagdating po sa usapang relasyon, ang ating Panginoon, hindi po siya ang unang choice natin.
Okay? Alam niyo mga kapatid, anuman ang ating pinagdaanan o pinagdadaanan, nakadepende kasi yan sa kung anong klaseng relasyon meron ka sa Panginoon. Bakit tayo mga kapatid sinasalat sa pagpapala? May problema tayo sa relasyon sa Panginoon. Bakit po tayo nahihirapan pagdating po, pag may nag-encourage sa atin patungkol po sa pagkakaloob, pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon? Bakit tayo nahihirapan isagawa? Dahil ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi po ayos. Kung minsan hindi na ayos, wala pa. Okay? Magagawa mo lang mailagak ang iyong pag-iisip sa ating Panginoon kung ang ating pong relasyon sa Diyos ay ayos. Ito po mga kapatid ang challenge. Hindi ko naman ito masisisi sa lahat. Sa mga nanghihina, alam mo nang nanghihina ka, ibig sabihin, hindi maganda relasyon mo sa Diyos. Okay? Kasi kung may matibay kang relasyon sa Panginoon, ano man ang panghihina na iyong nararanasan, laging unang choice mo, lumapit sa Diyos kasi okay ang relasyon niyo, okay ang linya eh. Di ba? Okay ang linya mo. So, nalapit ka sa Diyos at talo kang napapalapit sa ating Panginoon. Subalit, sa mga tao na nanghina na, pinipili pang manghina, pinipili pang mag-backslide, mga kapatid, hindi nyo magagawang ilagak ang inyong pag-iisip kapag kaganyan kayo. Pagkaganyan po tayo, mga kapatid. Sumunod po, be not conformed to this world. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2. Pakibasa po, mga kapatid. Romans chapter 12 verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Okay. Sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo ng inyong pag-iisip. Okay? Huwag daw po tayong umayon sa takbo ng mundo. Kasi pag tayo po umaayon sa takbo ng mundo, ang ating pag-iisip ay nasa mundo. Nakukuha ninyo? Basic lang yun eh. Kaya sobrang makamundo ng isang tao dahil ang isip niya nasa mundo. Ngayon, kung ikaw naman sobrang napaka-maka-Diyos mo, kasi ang isip mo nasa Panginoon. No? Gaya ng bakit ka addict? Kasi ang isip mo nasa droga. Diba? So, bakit hindi ka nakikinig? Kasi ang isip mo, hindi para sa pakikinig. Yun. So ngayon po mga kapatid, sinasabi ng Biblia, ito ang isa sa bagay na dapat nating tandaan para mailagak po natin ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Kailangan po natin na humiwalay mga kapatid sa takbo ng sanlibutan. No? Huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan, kundi ang sabi ng Biblia, magbago kayo ng pag-iisip. So pag binago mo ang iyong pag-iisip at ang isip mo ay pinocus mo mga kapatid sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid, magagawa mong gawin ang itinagagawa ng ating Panginoon. Sumunod po mga kapatid, don't depend on emotions. Do not follow what you feel, follow what you know. So napaka-basic po niyan mga kapatid, dati pa yan. Sabi niyan, Christians should not depend on their own emotion or on their emotions to follow on things above. Mga kapatid, tayong mga Kristiyano, huwag po tayong mga kapatid maglilingkod sa Diyos o gagamitin natin ang paglilingkod natin, maglilingkod tayo sa pamamagitan ng ating mga nararamdaman. Yung nararamdaman po natin yan, napakalaking impluwensya po yan mga kapatid. Yung pati sa worship mo, mag-worship ka base sa nararamdaman mo. Kasi yung mararamdaman mo mga kapatid, kaya mo yan nararamdaman kasi baka may narinig ka at may nakita ka at may nabalitaan ka. Pag hindi maganda ang iyong nakita, narinig o nabalitaan, ang iyong emosyon ay idadrive ka. Kahit alam mo naman yung dapat mong gawin sa paglilingkod sa Panginoon, idadrive ka ng iyong emotions. Ngayon, pag na-drive ka niyan mga kapatid, ang desisyon pa rin ay nasa iyo. Diba? Sobrang sakit na mga nararamdaman mo, na-discourage ka ng mga kapatid sa mga bagay-bagay. Ngayon, nasa iyong desisyon
kung yun po ay iyong susundin. So marami na po akong nakita na ganyan mga kapatid na mga naglilingkod sa ating Panginoon. Disconnected. Ayaw nang gumanap ng tungkulin kasi na-offend. Ayaw nang gumanap ng tungkulin mga kapatid kasi may narinig siyang hindi maganda. Ayaw niya nang gumanap sa tungkulin mga kapatid kasi may nakita siyang hindi niya nagustuhan. Okay? So ngayon, pagka ganun po tayo mga kapatid, hindi po tayo makakapaglingkod ng maayos sa ating Panginoon. Kung lagi na lang tayo sa nararamdaman natin babasa. Huwag po tayong maging, tawag dito, inaalaw po natin yung emotion natin na maniobrahin tayo. Dapat inaalaw po natin ang salita ng Diyos na magmaniobra sa atin. Kung dinedemand ng Panginoon mag-worship ka, hindi yan sinasabi na mag-worship ka pag masaya ka lang. Hindi niya sinasabi mga kapatid na mag-worship ka kapag basag ka. Kundi, ang worship mga kapatid ay dapat natin ibigay kasi yun ang dinedemand ng salita ng Diyos. So kapag yun po mga kapatid, inutusan tayong mag-worship, hindi na po pinag-uusapan, hindi po pinag-uusapan kung bad trip ka sa oras na yan. Kung ikaw po mga kapatid ay may sakit na nararamdaman, kung ikaw po mga kapatid ay dismayado, kung ikaw po ay discouraged sa mga oras na yan mga kapatid, hindi yun ang tinitignan ng Panginoon. Kundi kung hinihingi niya ang pag-worship mula sa iyo, kailangan mo siyang ibigay. Dahil yun po ang hinihingi ng Diyos na iyong pinaglingkuran. At kung ikaw po ay may maayos na relasyon sa Panginoon, walang puwang mga kapatid sa iyong buhay ang katamaran para hindi mo itaas ang iyong kamay. Huwag pupuri ka sa Panginoon. Bakit po mga kapatid? Ayos kasi ang relationship mo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, madadaya po natin ang bawat isa. Kahit ang pastor, kahit ang nagtuturo sa atin, madadaya po natin. Pero tatandaan niyo po, may Diyos na nakakakita sa ating lahat kung ang ating relasyon sa Kanya ay maayos o hindi. Isang bagay din ba't hindi natin mailagak ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas? Pera. Ginagawa natin ang lahat para magkaroon ng pera. Pero mga kapatid ng tao, hindi niya magawa ang lahat para sa Panginoon na ang Diyos naman na nagpo-produce ng bagay na hinahabol mo. To the point, mga kapatid, na kaya natin isakripisyo ang ating mga oras, kaya natin mag-extend. To the point na kaya natin isakripisyo, mga kapatid, kahit ang tulog natin, tama? Dahil po sa pera, dahil po mga kapatid sa pangangailangan, ang isip po ng maraming tao sa ating panahon ay ang mga bagay na nasa lupa at ang isa dyan, mga kapatid, ay ang pera. Ang pera na po ang dinudiyos natin. Wala na tayong pakialam, mga kapatid, kung minsan na tao, wala na pong pakialam kahit sa oras ng gawain, wala na po mga kapatid pakialam kahit sa oras ng panalangin, sa oras ng pag-worship, lahat ng mga bagay na nasa itaas, wala ka ng pakialam. Dahil ang Diyos na iyong tinitignan ay pera na. Sabi, hindi naman masama pera eh. Sabi nga ng Biblia ang pagmamahal sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya mga kapatid, napapasama tayo dahil sa pera. Napapasama tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po napiplease ang Diyos, hindi po nalulugod, natutuwa ang ating Panginoon. Dahil mas nakafocus tayo sa pera. At ang pera, ang tingin natin, ang pera po mga kapatid, ang makapagbibigay ng kasapatan sa atin. Ang pera makapagbibigay, makakapag-satisfy, makakapagpuno ng kasiyahan na hinahanap mo. Pero sa oras mga kapatid, tandaan natin, sa oras po na tayo po ay may karamdaman na, diyan natin ma-realize mga kapatid, na napaka-importante pala ng relasyon natin sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito lang eh. Relationship natin sa Diyos importante. Ako po, mga kapatid, may ibabahagi ako sa inyo, no? Kaya ko ito sinasabi sa inyo mga kapatid, kasi nararanasan ko yun. Pero isang bagay ang aking napuna, mga kapatid. Pag ikaw po pala ay nagtatrabaho sa isang trabaho na fix ang sahod, ang hirap dyan. Kasi kahit anong sipag mo, yun pa rin at yun ang perang makukuha mo.
Nakuha ninyo mga kapatid? Sabi nga ng mga ng ibang mga influencer, hindi ka daw yayaman pag namamasukan ka. Wala daw pong yumaman sa pamamasukan. Do you believe, mga kapatid? Wala daw. At marami nagpapatutuo niyan. No? Alam niyo mga kapatid, kung ang iyong focus ay pagpalain ka ng ating Panginoon, kailangan mong kumawala sa isang sitwasyon na yun lang nang yun ang natatanggap mo. Kailangan mo i-explore sa sarili mo. No? Gaya nito mga kapatid, ano po ba mga trabaho walang amo? Ha? O nandiyan ang tricycle, nandiyan dyan ang may sarili kang junk shop, etc. Ano? Yan, walang kasiguraduhan yan. Pero mga kapatid, ang kagandahan sa mga ganyang klaseng trabaho o hanap buhay o business, kapag ikaw po ay mayroong Panginoon sa iyong buhay, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka tulad mga kapatid sa mga fix, hindi ko pa minamaliit ang mga may fix na sahod. May mga advantage at disadvantages na. Pero, alam niyo mga kapatid, no? Doon niyo makita mga kapatid na kung gusto natin makita ang Diyos na kumilos sa pamamaraang hindi natin inaasahan, kailangan natin siyang pagtiwalaan. Nakuha ninyo? Kasi mga kapatid, kung talagang ikaw, ang dinudiyos mo sa buhay mo ay ang Panginoon at maayos ang relasyon mo, kahit anong hingin mo, basta tama sa kalooban ng Panginoon, ibibigay sa iyo ng Diyos. Sa akin na mga kapatid, na-experience ko, ilang beses na. At alam ko, na-experience po yan ng marami po sa atin. Kahit gaano ka pa tatanghali na bumiyahe, mga kapatid. Huwag lang dahil sa katamaran, ha. Yung tipong kaya ka tanghali bumiyahe, o tanghali ka na nagtrabaho, tanghali ka na nagbukas ng iyong business. Dahil sa hinihingi ng pagkakataon, gaya ng pagod ka, no? Hindi ka talaga natural na tamad. No? Pero gumagawa ka ng paraan. Ngayon mga kapatid, kapag ikaw po ay may maayos na relasyon sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam nyo, kahit anong sipag mo, kahit may sarili kang junk shop, mga kapatid, pag ang Panginoon, mga kapatid, ay nagpasya na hindi ka pagpalain, kahit maaga ka magbukas ng junk shop, kahit maaga ka bumiyahe, mga kapatid, kumita ka man kaunti lang. At parang, alam niyo yun, hirap ka pa rin. Talo ka pa sa tulog. No? Drain na drain ka pag uwi. Tapos yun lang ang kinita. Tapos anong gagawin ng tao, mga kapatid? Pag hindi maganda ang kita, minsan nagdududa sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang katawan natin, mahal ng Diyos. Ang katawan natin, templo ng Diyos. Gusto ng Panginoon na ang ating katawan, mga kapatid, ay laging nasa kondisyon. Nakuha ninyo mga kapatid. Ngayon, kung yan po ipepwersahin natin, dahil sa bagay na ito, mga kapatid, sa bagay na panlupa, hindi po yan magiging kalugod-dugod sa ating Panginoon. No? So, kung gusto po natin tayo po ipagpalain, ayusin mo lang. Sabi nga ni Pastor Alan, bata pa ako noon, galing, siguro mga 17 anos sa ata, nandun ako sa Cubao. Sabi niya, mapunta ka man sa ibang bansa, at saka kung dito ka sa Pilipinas, the same pa rin yan. Lupa pa rin tatapakan. Sabi niya noon, kahit nasaan ka, ayusin mo lang ang buhay mo sa harapan ng ating Panginoon. Pagpapalain ka niya. Kasi ang pagpapala ng Diyos, hindi naman nakadepende sa lugar eh. Hindi nakadepende sa bansa na pupuntahan mo. Hindi nakadepende mga kapatid. Hindi yan laging nakadepende sa trabaho na tinatrabaho mo. Hindi po doon nagpo-produce, mga kapatid, kundi ang Diyos po ang nagbibigay ng pagpapala sa atin. Sumunod po mga kapatid. Okay, dito na po tayo sa huli. Focus on the future, not the present. Okay? Christians should focus on the things that God has prepared for them. So ngayon, para daw po tayo ay makapag-isip ng mga bagay na nasa itaas, dapat makita po natin, mag-focus po tayo, ituon natin ang ating pag-iisip doon po sa hinaharap, doon sa future mga kapatid.
Ano po ba ang future, mga kapatid? No? Meron pong pangako ang Diyos sa atin na buhay na walang hanggan. Doon po natin ipag-focus ang ating mga kaisipan. Huwag po sa present. Huwag yung ngayon lang. Sige, abusuhin mo sarili mo. 50,000 kinikita mo, isang araw, o sabihin na natin isang buwan. Sige lang, to the point, pabayaan mo ang iyong spiritual, halos mamatay ka na spiritual, di ka na nagbe-pray, di ka na mga kapatid, nagbabasa ng salita ng Diyos. Basta wala ka nang ginawa na mga bagay na pang nasa itaas, mga kapatid. Pag sa oras na bumigay ang katawan mo, mga kapatid, maalala mo kung gaano kahalaga yung mga oras na nasayang mo. Alam niyo, mga kapatid, huwag tayong mainggit sa kung ano man po ang nararating ng iba. Kasi, yan po, mga kapatid, for the present lang yan. Ngayon lang yan. Mayaman sila, ngayon lang yan. Matalino sila, lahat. Nasa kanila na. Ngayon lang yan, mga kapatid, tatandaan ninyo. Tayong mga mananampalataya, may nakalaan sa dulo. Yung dulo po dapat ang tignan natin. Hindi po yung mga bagay na pang ngayon lang. No? Na iingit ka kasi itong ulam mo, yung kaibigan mo, ganda ng ulam, masarap ang ulam. Naiingit ka kasi ang ganda ng bahay ng kaibigan mo, ikaw, ito lang ang bahay mo. Mga kapatid, ngayon lang yan. No? Ngayon lang po yan. Lahat ng nakikita ninyo na ngayon lang ay pansamantala lamang. Dahil yung mga bagay na hindi po nila nakikita, na siyang nakikita natin sa future, mga kapatid, buhay na walang hanggan. No? Mansyon na inihanda ng Panginoon. No? Maayos, mga kapatid, na buhay. Hindi ka natatanda. Hindi ka na magkakasakit. Nandudun po yan, mga kapatid, sa future. So yun po yung ating pagkukulan ng pansin. Kung maliit man ang kinikita, ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kasi kahit maliit ang kinikita mo, pag maayos ang relasyon mo, madali lang magpasalamat sa Diyos. Yung iba kasi, mga kapatid, nakadepende sa pagpapasalamat nila, pag malaki yung natatanggap sa Diyos. Tama? Pero pag maliit, hindi makaano halos hindi mo makausap eh. Tatandaan niyo, mga kapatid, minsan ng Diyos, tinitest ka. Kung sila na mga tao ay nakatingin po, mga kapatid, sa present at nag-i-enjoy sila, ang Diyos nakatingin din sa present mo kung paano mo itrato ang mga bagay-bagay sa paligid mo. Nakuha ninyo? Ulitin ko ha. Kung ang mga tao po na nag-iisip sa mga bagay sa sanlibutan ay nag-iisip ng pang-present lang, ngayon lang, pang-kasalukuyan. Ang Diyos din po ay nakatingin sa present mo. Kung paano mo titignan ang bagay-bagay sa paligid mo. Kung ikaw ba ay magiging katulad ng mga tao na yon, o mag-iiba ka ng pag-iisip at tinitignan mo yung future. Kasi pag nakitaan ka ng Diyos, mga kapatid, na mas iniisip mo ang future na kalagayan mo sa harapan ng ating Panginoon, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para isurvive mo bawat araw. Kasi nga, sabi ng Biblia, mga kapatid, di ba? Tayo po ay mga dayuhan lamang dito. Hindi po tayo taga rito. Okay? So kung hindi tayo taga rito, mga kapatid, wag po natin, hindi ko naman po sinasabing pinagbabawal ko, no? Nasa sitwasyon po tayo, mga kapatid, na wag po natin masyado, no, pakaigihan ang performance sa panlupa. Kundi doon po tayo, mga kapatid, sa mga bagay na panlangit. Isipin mo, paano ka magagamit ng Panginoon? Paano mo matutupad yung pangarap mo? Di ba? Ang pangarap mo, mga kapatid, ay maging pastor, pangarap mo maging musician, pangarap mo magamit ka ng ating Panginoong Diyos sa maraming bagay. Hindi yan mangyayari kung tayo po ay hindi nag-iisip ng mga bagay na nangasa itaas. At pag sinabing lagak, mga kapatid, minsan ko na pong itinuro sa inyo. Pag nakalagak, hindi po yun nababawi. No? Sa halimbawa dyan, nakalagak ang iyong mga labi doon sa sementeryo. No? Doon sa libingan ng mga bayani. Inilagak ang iyong labi. Pag sinabing inilagak, mga kapatid,
nandoon. Hindi na maaalis. Nakuha ninyo mga kapatid, inilagak, nandoon ka, para doon ka talaga. At ang isip natin mga kapatid, dapat ay nakalagak para dito. Ito, mga kapatid, ang dapat natin na iniisip. Ngayon, bago po tayo magtapos, huwag po kayong mainggit, magtaka, o mapatanong kung bakit may mga kapatid sa pananampalataya na hindi nagsiseryoso sa paglilingkod, hindi nagsiseryoso sa pagdalo, hindi nagsiseryoso sa pag-worship, hindi sila nagsiseryoso sa mga bagay na nasa itaas. Isa lang ibig sabihin niyan mga kapatid. Sila po, ang kanilang hilig ay nasa makamundo. So kung sila po ay nasa makamundong bagay, masasabi ba nating lamang sila? Masasabi ba nating lugi tayo? Kung sila po na nag-iisip na panlupa, maganda na ang kanilang buhay, masasabi ba natin na tayo ay lugi dahil parang hindi umuusad ang buhay natin? Simula nung tayo ay naglilingkod ng maayos sa Panginoon, hindi po ganun yan mga kapatid. Hindi porket parang hindi ka pinagpapala ng Diyos, hindi porket feeling mo hindi ka pinagpapala ng Panginoon, eh walang care sa iyo Diyos. No? Tatandaan po natin mga kapatid, anumang bagay ang lamang ng tao na makasanlibutan, na feeling nila, lamang sila at feeling mo parang lugi ka, present lang yan mga kapatid. Ngayon lang yan. Lahat po ng sakit na nararamdaman natin, kung meron ka man pong sakit, na kung saan ay hirap ka na parang gusto mo nang mamatay, mga kapatid, present lang yan. Ngayon lang yan. Lahat ng sakit, physical, spiritual, emosyonal, yan po ay panandalian lamang. Hindi po yan maikukumpara sa mga bagay na inihanda ng Diyos na nasa itaas. May inihanda po ang Diyos sa atin. Sa ayaw niyo po sa gusto, maniwala man kayo hindi, may inihanda ang Diyos sa mga tao na ang pag-iisip ay nakalaga sa mga bagay na nasa itaas. Ngayon ang tanong, ikaw kaya ang tinutukoy ng Biblia? Tayo kaya mga kapatid ang tinutukoy ng Biblia na makakapasok ng langit dahil nag-iisip tayo ng mga bagay na nasa langit? Kayo po ang makakasagot niyan. Tayo pong lahat ang makakasagot niya. Kaya sa oras pong ito mga kapatid, gusto ko po tapusin sa ganitong sitwasyon. Relasyon natin sa Diyos mga kapatid. Kung mas matibay ang relasyon mo sa panlupang bagay, delikado ka. Kung mas maigting ang relasyon mo sa mga panlupa, delikado ka. Bakit po mga kapatid? Natatapos po ang panlupa. Ngunit kung atin po nga ayusin ang ating relasyon sa Panginoon, mapapabuti po tayo na. Relasyon mo, kamusta? Kamusta po ang ating relasyon sa ating Panginoon? Kung yan po ay okay, ipakita po natin yan sa pagpupuri at paglilingkod sa ating Panginoon. Magandang gabi po mga kapatid sa ating lahat. At hanggang dito na lamang po.